Pag-usapan po natin ngayon cholesterol. Okay? Bilang cardiologist, internist, ito talaga linya ko. Ang dami ko ng pasyente, may sakit sa puso, mataas ang cholesterol. Ngayon, pag mataas ang cholesterol nyo, pwede yan dahil sa pagkain, pwede tayo, magbibigay ako ng tips, anong mga pagkain nakakababa sa cholesterol. Pero I'm sure marami sa inyo nabibigyan din ng gamot tulad ng mga statin para bumaba yung cholesterol. Ngayon, itong mga gamot, tuturo ko po sa inyo, may mga pro at con. May advantage, may disadvantage. Halos lahat ng bagay sa medisina, ganyan. Sa bakuna, may pro, may con din. Pag inom ng aspirin, di ba, tinuro ko na sa inyo, may pro, maganda sa puso, con, pwede mag-bleeding. Ganito rin dito sa pag-inom ng statin. Tingnan natin muna kung kailangan nyo yung gamot o hindi. I'm sure marami sa inyo umiinom ng gamot. So, ibababa natin yung cholesterol nyo, naturally, or sa gamot. Ang cholesterol po, pareho po ibig sabihin niya lipids. Okay? Ito yung chine-check natin. Chine-check yung LDL, bad cholesterol, parang lechon de leche, bad cholesterol, tinitingnan yung numbers. HDL, ito yung good cholesterol, gusto mo mataas. Triglyceride, ito rin, isa ring klase ito ng taba. So, pareho yan binabantayan natin. So, ang tanong ng karamihan, kailangan ko ba ituloy yung gamot ko sa cholesterol? Ngayon, ganito po, tulad na sinabi ko, may pro at may con. Titignan natin kung para sa iyo, walang simpleng sagot na, Doc, yes o no. Hindi ko masasagot eh. Kasi may mga Pilipino na yes, makakatulong sa kanila yung gamot, hahaba buhay. Pero may mga Pilipino, hindi makakatulong sa kanila. Kaya nga tinuturo ko sa inyo. Tingnan muna natin ang benepisyo overall, okay? Pag umiinom ng gamot sa cholesterol, ayon sa pag-aaral, pakita natin, Doc Lisa, focus mo. Bumababa ang risk for stroke. On the average to, 16% less stroke. Maganda yan. 21% less ischemic stroke, yung nagbabara sa utak. Maganda yan. Bawas heart attack, 27%. Pagkamatay sa heart attack, 20% ibababa. Hindi na ooperahan, hindi na babypass. 25% hindi ka na mababypass dahil sa pag-inom ng gamot. Yan ang pro sa isang grupo ng tao. Meron din namang possible side effect. Ano naman possible side effect? Ito naman kabilang balanse. May iba nagkakaroon ng liver problem. Isa sa 100,000 nagkaka-liver failure. So, medyo mababa. Pero syempre, kung 1,000,000 bibigyan mo, 10 rin yan. So, titingnan mo, panalo o talo? Diabetes. Yung iba, tumataas ang blood sugar sa pag-inom ng statins para sa cholesterol. Kung medyo mataas ang gamutan mo ng statin, mataas ang dosis, 0.1% nagkaka-diabetes. Kung mataas ang dosis mo pa, 0.2%. So, mga 2 sa 1,000 tao. So, medyo mataas-taas. Yung iba naman, sumasakit yung muscle. 1 to 2% sumasakit yung muscle sa pag-inom. So, titignan nyo, merong possible lang naman na side effect, merong benepisyo. Hindi niyo pwede sabihin na, yes, iinom ako sigurado. Okay yun kung panalo ka. Ay kung tamaan ka nito. Kung sasabihin nyo, no, ayoko uminom, pwede naman, ayaw uminom. Paano kung tamaan ka naman ng stroke and heart attack? Sayang din naman. Diba? So, titingnan natin eh. At base dito sa video, sana maintindihan nyo na mas panalo ba o mas hindi panalo. Plus yung natural remedy, tuturo ko. Kompleto na. Ulitin ko ang pro, nakakababa ng bad cholesterol. Okay yan. Nakakababa ng triglyceride. Good yan. Yung HDL, napapataas. Good yan. Ito yung mga possible side effects. Ulitin ko, yung sa mga muscle, masakit. Possible liver problem. Tulad na sinabi ko, 1 in 100,000. Yung iba napapagod, tumitigas yung mga muscles. Ito po ang basihan natin. Kailangan magpapacheck kayo ng lipid profile. Okay? Pag lipid profile, lalabas to eh. Total cholesterol, LDL, HDL, triglyceride. Tingnan natin normal value. Ito po sa blood test natin titingnan po natin. Pakita natin, Doc Lisa. Ang total cholesterol level, pinakamaganda, 200 mg per DL or below. Tingnan nyo yung mga resulta ninyo. Yan, maganda yan. Pag mataas, 240 pataas. Actually, 280 pataas pa. Yan, nakita nyo, red eh.
Tinitingnan rin yung bad cholesterol, LDL. Tingnan nyo. Pinakamaganda, mga 130 and below, medyo desirable. Na 100 and below, LDL, mas maganda. Paglampas 160, medyo high. 190, very high. Sabihin, mataas ang cholesterol, pwede magbara sa puso. Sa HDL, ang good cholesterol, gusto natin mas mataas naman to. Mas green yung mataas. Ito good kasi yan. Pag mababa ang good cholesterol, mas ayaw natin. At triglyceride, ito po, madalas nakikita to sa diabetic. Pag diabetic, mas tumataas siya dito. So, ang gusto mo, 150 lang. May tao, nakita ko, 300, 400, ganyan kataas. So, tinitingnan natin ito lahat. Parang medyo lahat titingnan mo, hindi lang naman isa. So, pag ang resulta nyo, nandito kayo sa very, very high, medyo mataas ang risk na atakihin sa puso. Diba? Bukod sa natural remedy, malamang makakatulong ang gamutan dito. Kahit yung sa statin, pag ganito ka kataas. Pag ganito ka naman ka-low, most likely na hindi mo na kailangan ng gamot. Diba? Low ka na. Pag nasa gitna, yan pa ang pagdidesisyonan natin. Si Doc Lisa, mataas ang cholesterol niya. Doc Lisa, walang risk factor, 280 siya. Dito si Doc Lisa, pati ito may 90. Umiinom siya ngayon ng atorvastatin, 10 mg, 3 times, 4 times a week. Kahit wala siyang risk factor, dahil sobra taas, may lahi sila talaga na mataas. Binigyan ko konting dosis. Bakit mababang dosis lang at 3 times a week lang? Para hindi niya makuha yung mga side effect. Para lang bumaba lang siya konti dito. Pero sa mga may sakit sa puso, ganito ka-high, malamang daily yung kailangan ng gamutan. Yung doktor nyo magdi-decide, binibigyan ko lang kayo ng guidance. Isa pa to. Bukod sa cholesterol level, napakahalaga edad. Okay? Tingnan nyo po to Ito yung latest na mga recommendation. Paglampas 75 years old na, kadalasan hindi na binibigyan. Okay? Hindi naman to 100%. Pero pag above 75 na, maabot na siya ng 75, abot na siya 90 years old malamang hindi na binibigyan ng gamot ng statin. Pag wala pang 40 years old, malamang hindi rin binibigyan. Okay? Pwede rin bigyan, pero ang point ko, madalas hindi na binibigyan. Below 40, above 75. Ang binibigyan na makaka-benefit 40 to 75 years old. Hindi lahat ng 40 to 75 years old. 40 to 75 years old na mataas. Mataas ang result. 40 to 75 years old na may risk factor. Okay? Mataas na anong risk factor? May high blood. Ito matindi. Naninigarilyo. Basta smoker, naninigarilyo, halos may benepisyo sila dito talaga. Naninigarilyo nagbabarado sa puso. Sigarilyo, diabetic, high blood, sakit sa puso, mataas ang risk mo. Lalaki, mas panalo sa pag-inom ng gamot. Okay? So, yan po ang pinaka-basis natin. Ipa-check nyo. Kung marami kayong risk factors banda rito, subukan natin muna natural remedy. Tuturo ko sa inyo yung mga pagkain pampababa. Pag hindi nakuha ng 2 buwan, kung talagang matigas ang ulo, mataba pa rin, kain pa rin ng kain na matataba, baka walang choice yung doktor nyo. Consult kayo sa doktor, baka doon kayo bibigyan ng gamot. Pero pag nandito lang, gusto ko diet pa. Sana po malinaw to. Ano nagkakos ng high cholesterol? Yung mga pagkain kinakain nyo, yan ang karne. Overweight, lagi nakaupo, mahina ang kalusugan, nasa lahi. Like si Doc Lisa, may lahi sila, mataas cholesterol. Age, pag nagkakaedad. Paano ginagamot? Tamang pagkain, papapaya tayo, tamang exercise. Exercise, napakalaki ang tulong. At smoking, pinakamasama sa lahat. Tigil ng sigarilyo. Do's and don'ts, Ito yung mga pagkaing pampababa ng cholesterol. Okay, gulay. Ito mga bawal. Alam niyo naman yung bawal, di ba? Red meat. Yan, di ba? Saturated fat. Sobra daming full cream milk, keso, prito, french fries, salami, butter, sausage, junk food. Bawas dito. Ito yung pampataas. Ito na po yung 11 foods na mabisa na pinakamalakas magpababa ng cholesterol. Kaya nga mas gusto ko nga na kung kaya kunin sa natural remedy, kunin natin. At kung kailangan nyo ng gamot, doon na tayo sa mababang dosis pag kaya. Pero kung may atake na sa puso, may stroke na, bahala na yung doktor nyo sa inyo. Baka kailangan nyo na mas mataas ng gamot
kung talagang high risk kayo na atakin sa puso o ma-stroke. So, itong mga pagkain po, number 1 is oatmeal. Ang oatmeal, hindi ko lang type ang lasa ng oatmeal eh. Pero oatmeal, 1 cup a day, bababa cholesterol mo ng 10%. 1 cup of oatmeal a day, 10% ibababa. Lagyan mo pa ng saging. Unsaturated fat. Mani, basta wag lang pritong mani. Nilagang mani. Isda, napakaganda, pampababa ng cholesterol. Taba ng isda, pwede. Beans, munggo, pampababa ng cholesterol. Okay po yan, huwag magmatakot sa arthritis, healthy po yan. Gulay, maganda rin. Avocado, ito po, bawang. Bawang, nakakababa talaga ng cholesterol and blood clots. Olive oil, medyo mahal ang olive oil, pang salad. Dark chocolate, dapat dark. 80% cocoa, ganun kataas. Black tea, may tulong din. So, ito yung mga pagkain, pampababa ng cholesterol. Inuulit ko, ito pa rin yun, oatmeal, beans, nuts, garlic, exercise, maraming gulay. Yan ha. Tandaan nyo po to. Damihan ito, bawasan yung mga bawal. At bukod dito, kung mataas ang cholesterol, mataas din ang blood sugar, may tulong din po to. Galaw-galaw. Ha? Lakad. Lakad, pampababa ng cholesterol. Nababurn mo siya. Yan, exercise. Cholesterol lowering physical activity. Kung ayaw nyo mag-exercise, pakita mo, Doc Lisa. Akyat-akyat lang. Yan, linis-linis sa bahay. Lilinis pa yung bahay, di ba? Sariling ilakad yung aso, mag-gardening, magbisikleta, maglakad, maglaro, sumayaw. Lahat ito nakakababa ng cholesterol. Sana po nakalinaw to konti para at least pagpunta nyo sa doktor nyo, kung umiinom kayo ng gamot, tanong nyo, baka hindi ko na kailangan ng statin. Wala naman yung numbers ko. Or kung hindi kayo umiinom, tapos napakataas pala yung numbers nyo, pwede kayo kumonsulta sa doktor, may benepisyo ba sa akin o hindi? Sana po nakalinaw tong video para sa inyo. God bless.